6 na taon. 6 na mahabang taon. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na nakapatong sa aking dibdib sa bawat paghinga ko, sa bawat pagtulog ko, sa bawat pagdilat ko sa ibang bansa. Bumalik ako sa Pilipinas hindi para sa anumang negosyo, hindi para sa anumang utos ng aking ina. Bumalik ako para hanapin ang sagot sa isang tanong na bumabagabag sa akin araw-araw. Ano ang nangyari kay Ara? Bakit siya nawala na parang bula? Dala ang lumang address na nagmula sa isang kakilalang malabo ang alaalang bumanggit sa isang guro sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nagmaneho ako ngayon sa mga kalyeng hindi ko alam. Panahon na para tapusin ang paghahanap na ito, kahit na ang alam ko lang ay isang pangalan at ang pagkawala niya. Ang hangin sa labas ay mainit at maalinsangan. Karaniwan para sa panahong ito ng taon. Ngunit para sa akin, tila nagsisimula pa lang ang tag-init ng aking paglalakbay. Napadpad ako sa bayan ng San Isidro, Laguna. Isang lugar na tahimik, malayo sa ingay, at kaguluhan ng lungsod na kinagisnan ko. Nang malapit na ako sa isang eskwelahan, ang Laguna Integrated Elementary School, kung saan sinabing nagtuturo siya, biglang nanigas ang aking katawan. May nakita akong eksena sa tapat ng gate ng paaralan na bumihag sa lahat ng aking pandama. Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. May isang maliit na batang lalaki, siguro mga 5 o 6 na taong gulang, na tumatakbo papalapit sa isang babae na nakatayo sa tabi ng isang puno. Ang saya sa mukha ng bata, ang paraan ng pag-abot niya ng kanyang maliliit na kamay, parang pamilyar. Isang pamilyar na pamilyar. Nang lumapit ang bata at nahulog sa bisig ng babae at nang masinagan ng ilaw ang mukha nito, nanlaki ang mga mata ko. Napahigpit ang hawak ko sa manibela, ang aking mga buko ay namuti. Hindi ako makahinga. Sino ang bata na ito? Kung nakatingin ako sa isang salamin, doon ko makikita ang aking sarili sa murang edad, ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang paraan ng pagkakahugis ng kanyang bibig. Habang tumatawa, isang tawang umalingamngaw sa hangin, isang tawang puno ng kawalang muwang at purong ligaya. Ngunit ang babaeng yumakap sa kanya, ang babaeng humalik sa kanyang noo, siya ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang buhok na hinahangin at sa pag-angat ng kanyang mukha, parang isang malakas na suntok ang tumama sa aking sikmura. Ang mga mata ko ay hindi maaaring magkamali. Kahit lumipas pa ang 100 taon, makikilala ko ang mukhang iyon kahit saan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi. Siya si Yara, ang babaeng hinanap ko sa bawat sulok ng mundo, ang babaeng pinangarap kong makita muli, ay narito. Nakatayo sa harap ko, ilang metro lang ang layo, masaya at tila payapa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Dahil sa tabi niya ay isang bata. Isang batang kamukhang kamukha ko. Biglang nag-init ang aking mga mata. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila sa loob ng 6 na taon ay bumuhos sa aking isipan sa isang iglap. 6 na taon. At ang bata ay mukhang 5 taong gulang. Nagbilang ang isip ko, pilit na pinagtatagpi-tagpi ang mga piraso ng isang palaisipang hindi ko alam na mayroon pala. 6 na taon mula nang umalis ako. 6 na taon mula nang sabihin sa akin ni Mama na sumama na siya sa iba, na tinanggap niya ang pera at kinalimutan na ako. 6 na taon ng paniniwala sa isang kasinungalingan. Anak, anak ko? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang kulog. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking mga kamay sa manibela. Hindi ito maaari. Paanong nangyari ito? Bakit hindi niya sinabi? Bakit niya itinago sa akin? Ang galit ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib, ngunit agad itong nilunod ng isang mas malakas na emosyon, isang pagnanasang hindi ko mapigilan.
Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa isang kilos na hindi ko pinag-isipan, tinanggal ko ang aking seatbelt at binuksan ang pinto ng sasakyan. Naramdaman ko ang pag-uga ng aking mga tuhod nang tumapak ako sa semento. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay nawala. Ang mga taong naglalakad ay naging mga anino na lamang. Ang tanging nakikita ko ay sila si Ara at ang batang lalaki na hawak ang kanyang kamay. Humakbang ako. 1, 2, 3. Nanginginig ang buo kong katawan. Ang puso ko ay kumakarera, bawat tibok ay mas malakas kaysa sa nauna. Para akong tumatakbo sa isang napakahabang karera na hindi ko alam kung saan ang dulo. Huminto ako sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. Huminga ako ng malalim, pinuno ng hangin ang aking mga baga na tila nauubusan na nito. Kinailangan kong gamitin ang lahat ng natitirang lakas sa aking katawan para isigaw ang pangalan na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Ara, ang boses ko ay basag at nanginginig, ngunit sapat na ang lakas para marinig niya. Nakita ko siyang lumingon, ang ngiti ay nasa kanyang mga labi pa rin habang nakikipag-usap sa bata. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho, na parang isang bulaklak na biglang nalanta. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagkilala, at sa huli, isang emosyong hindi ko malilimutan, purong takot at gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kamay na hawak niya sa bata ay biglang humigpit. Yung boses na yon, isang boses na sa loob ng 6 na taon, ay pilit kong iwinaksi sa aking isipan. Pilit kong ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng aking alaala. Isang boses na minsan ay naging musika sa aking pandinig, pero ngayoy parang isang kulog na biglang gumising sa natutulog kong mga takot. Si Jomar. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa paligid ay nawala. Ang masayang tawanan ng mga batang umuuwi, ang busina ng mga tricycle, ang mainit na sinag ng araw, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon. Ang kanyang pangangatawan ay mas matipuno, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Mga matang minsan ay tinititigan ko na puno ng pag-asa, ngunit ngayoy puno ng mga tanong na alam kong hindi ko kayang sagutin. Napabitaw ako sa supot ng pandesal na hawak ko. Gumulong ang mga piraso ng tinapay sa lupa, ngunit hindi ko iyon inalintana. Ang tanging naramdaman ko ay ang paghigpit ng hawak ko sa maliit na kamay ni JR. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking mga kamay. Isang panginginig na nagsimula sa aking mga daliri at unti-unting gumapang paakyat sa aking mga braso hanggang sa buo kong katawan. Mama? Narinig kong tanong ni JR. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Okay ka lang po? Hindi ko siya sinagot. Ang aking mga mata ay nakakandado sa mga mata ni Jomar. Nakita ko ang bawat hakbang niya palapit sa amin. Bawat hakbang na parang isang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Hindi dito. Hindi ngayon. Ang unang pumasok sa isip ko ay tumakbo. Isang kilos na hindi pinag-isipan. Isang reaksyon na nagmula sa takot. Hinatak ko si JR at walang lingon-likod na tumakbo kami palayo. Mama, sandali po! Yung tinapay po natin! Sigaw ng aking anak, naguguluhan sa biglaang pagmamadali. Hayaan mo na yon, Ana. Halika na, sagot ko, hinihingal, habang patuloy naming tinatahak ang pamilyar na eskinita papunta sa aming bahay. Naririnig ko ang mga yabag niya sa likuran namin, papalapit ng papalapit. Ara, sandali! Mag-usap tayo, pakiusap! Sigaw niya. Ang boses niya ay mas malapit na ngayon. Mas lalo kong binilisan ang takbo. Halos kaladkarin ko na si JR. Ang bahay namin ay nasa dulo lang ng kalye. Konti na lang. Konting takbo na lang. Nang marating namin ang aming maliit na gate,
Nanginginig kong kinuha ang susi mula sa aking bulsa. Hirap na hirap akong ipasok ito sa seradura dahil sa panginginig ng aking kamay. Sa wakas, nang bumukas ang pinto, mabilis kong itinulak si JR papasok at akma ko nang isasara ng isang kamay ang pumigil dito. Ang kamay ni Jomar. Ara, please. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mukha ay nasa siwang ng pinto. Nakikita ko ang pagod, ang sakit, at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Huwag mo namang gawin to. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Wala tayong dapat pag-usapan. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa pinipigil na mga luha. Pilit kong isinara ang pinto. Ngunit mas malakas siya. Mayroon, Ara. Marami. Giit niya. At ang tingin niya ay bumaba sa batang nakayakap sa aking mga binti. Nagtatago sa likod ko. Sino siya, Ara? Sino ang bata? Ang tanong na iyon. Ang tanong na kinatatakutan kong marinig mula sa kanya. Iyon ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko. Ginamit ko ang buong bigat ng aking katawan upang itulak ang pinto. Sino ka? Hindi kita kilala. Nagkakamali ka ng tao. Sigaw ko, kasabay ng malakas na pagsara ng pinto. Agad kong ikinandado ito at narinig ko ang malakas na kalabog nang subukan niyang itulak ito mula sa labas. Napasandal ako sa pinto. Habol ang aking hininga. Ang puso ko ay parang sasabog sa loob ng aking dibdib. Narinig ko ang boses niya mula sa labas, mahina na ngayon, puno ng pait. Sino ang bata, Ara? Anak ko ba siya? Hindi ako sumagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaang tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Narinig ko ang mahinang pagpatak ng ulan sa aming yero, na unti-unting lumakas. Sumilip ako sa siwang ng aming bintanang gawa sa kapis. Nakatayo pa rin siya doon sa labas. Walang payong, walang silong. Hinahayaan lang ang sarili na mabasa ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi siya umaalis. Isang maliit na kamay ang humawak sa aking damit. Marahan akong hinila. Tumingala sa akin si JR. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng pag-aalala. Mama, sino po yung lalaki? Tanong niya sa kanyang inosenteng boses. Bakit ka po umiyak? Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na biglang nag-alab sa loob ko. Ang bawat patak na tumatama sa aking balat ay parang isang paalala, isang hamon. Hindi na ako ang duwag na lalaking umalis 6 na taon na ang nakalipas. Hindi na ako ang anak na sunod-sunuran lang sa utos ng aking ina. Isa na akong ama. Kahit hindi pa niya alam, kahit itinatanggi pa ni Ara. Nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang batang iyon ay dugo ko, laman ko. Hindi ako umalis sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa tumila ang ulan. Ang sakit ng kanyang pagsasara ng pinto ay sariwa pa, ngunit napalitan na iyon ng isang matibay na determinasyon. Kung ayaw niyang magsalita, gagawa ako ng paraan. Hindi ako aalis sa bayang ito hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Naghanap ako ng isang maliit na paupahang kuwarto malapit sa kanila. Isang lugar kung saan maaari akong magplano, magmasid, at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang unang 2 araw ay ginugol ko sa pag-alam ng kanilang routine. Bawat umaga, hahatid ni Ara si JR sa eskwelahan. Maglalakad lang sila, magkahawak kamay. Bawat hapon, eksaktong 4:00, susunduin niya ito. Minsan, dadaan sila sa panaderya para bumili ng merienda. Minsan, tatambay sila sa maliit na parke sa plaza. Sa bawat sandaling pinagmamasdan ko sila mula sa malayo, lalong tumitibay ang aking paniniwala. Ang paraan ng paglalakad ni JR, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo kapag nag-iisip, ang biglaan niyang pagtawa sa mga simpleng bagay, lahat ng iyon ay salamin ng aking sariling pagkabata.
Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. At sa bawat pagkakataong makikita ko ang pag-aalaga ni Ara, ang pagmamahal na ibinubuhos niya sa bata, dalawang emosyon ang nag-uumpugan sa loob ko. Isang matinding pasasalamat na pinalaki niya nang maayos ang aming anak at isang matinding sakit dahil wala ako roon para masaksihan ang lahat ng yon. Sa ikatlong araw, nagpasya akong ito na ang tamang pagkakataon. Umupo si Ara sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya habang si JR ay masayang tumakbo papunta sa mga duyan. Ito na ang pagkakataon ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinakalma ang kumakabang dibdib. Dahan-dahan akong naglakad. Hindi direkta papunta sa kanila, kundi sa isang nagtitinda ng ice cream na hindi kalayuan. Bumili ako ng 2 apa, isa para sa akin at isa para sa kanya. Naglakad ako papalapit sa duyan na parang naglalakad lang sa parke. "Hi, bata!" Bati ko sa isang palakaibigang tono. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad. Bahagya siyang umatras. "Hello po!" Sagot niya, medyo nahihiya. "Mukhang sarap na sarap ka sa pagduyan." "Ah," sabi ko, ngumiti. "Gusto mo ng ice cream?" Itinaas ko ang apa na para sa kanya. Tumingin muna siya sa kanyang mama. Nanooy nakatingin na rin sa aming direksyon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lang ako kay Ara. Isang ngiting nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, wala akong masamang gagawin." Bumaling muli ako sa bata. "Chocolate flavor to, paborito ko." Unti-unti siyang ngumiti. At sa ngiting iyon, nasilayan ko ang hinaharap na dapat sanay sa amin. Lumapit siya at marahang kinuha ang ice cream. "Salamat po," sabi niya. "Walang anuman," sagot ko at umupo ako sa kabilang duyan. "Ako nga pala si Jomar." "Ako po si JR." Sagot niya habang abala sa pagkain ng ice cream. "JR?" Inulit ko ang pangalan at parang isang matamis na himig ito sa aking pandinig. "Ang ganda naman ng pangalan mo. Ilang taon ka na, JR?" "5 po," sagot niya. At pagkatapos ay itinaas ang kanyang 5 maliliit na daliri na may bahid pa ng tsokolate. 5 taon. Sa sandaling iyon, lahat ng aking pagdududa ay naglaho. Isang alon ng emosyon ang bumalot sa akin, isang halo ng matinding saya at matinding lungkot. "Ito na siya! Ang anak ko! Ang anak namin!" Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya kung sino ako, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sa halip, ngumiti lang ako. Alam mo, noong bata ako, paborito ko ring maglaro dito sa duyan. Nagpatuloy ang aming simpleng usapan. Ang bawat sagot niya, ang bawat tawa niya, ay parang isang regalong matagal kong hinintay. Hindi ko namalayan. Ang buong mundo ko ay umikot na lang sa maliit na batang ito na nasa harap ko. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay biglang nasira ng isang pamilyar na tunog ang ringtone ng aking cellphone. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at halos gusto kong ihagis nang makita ang pangalan sa screen. "Mama." Nawala ang ngiti sa aking labi. Tumayo ako at bahagyang lumayo bago sagutin ang tawag. "Jomar, nasaan ka na bang bata ka? Kanina pa kita tinatawagan." Akala ko ba'y may aasikasuhin ka lang sa opisina? Ang boses ni Elena ay malamig at puno ng awtoridad, gaya ng dati. "May inaasikaso nga ako, ma." Sagot ko. Ang boses ko ay walang emosyon. "Bumalik ka na dito sa bahay. May ipapakilala ako sa'yo, anak ng business partner ng daddy mo. It's about time you settle down with someone appropriate." Napapikit ako ng mariin. Appropriate. Ang salitang iyon ang sumira sa amin noon. "Hindi ako interesado, ma. At huwag mo na akong hintayin. May sarili akong buhay." Bago pa siya makasagot,
Pinatay ko na ang tawag. Pagharap ko, nakita kong tumatakbo na si JR pabalik sa kanyang ina. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa akin, puno ng halo-halong emosyon, takot, galit, at isang bagay na hindi ko matukoy pag susumamo. Alam kong kailangan ko nang umalis. Ngunit bago ako tumalikod, nakita kong may ibinulong si JR sa kanyang ina habang nakaturo sa akin. Hindi ko narinig ang sinabi niya, ngunit sapat na ang reaksyon sa mukha ni Ara, isang biglaang paninigas na para bang sinaksak siya ng isang bagay na hindi niya nakikita. Tinalikuran ko na sila. Dala-dala sa aking puso ang imahe ng aking anak na kumakain ng ice cream at ang kirot ng pagtingin sa pamilyang dapat ay sa akin. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa aking pabalik. Ngunit alam kong hindi ito ang tamang oras para sa komprontasyon. Ang ginawa ko ngayon ay isang maliit na pagsubok lamang. Isang paraan para ipaalam kay Ara na hindi ako susuko. Habang naglalakad, naramdaman ko ang isang bagong klase ng lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang tawag mula sa aking ina ay hindi na nakapagdulot ng takot o pagkabalisa, kundi isang malinaw na paalala kung ano ang aking ipinaglalaban. Hindi na ito tungkol sa nakaraan o sa mga kasinungalingang sumira sa amin. Ito ay tungkol na ngayon sa hinaharap. Ito ay tungkol kay JR. Hindi ko alam kung paano, pero gagawa ako ng paraan para makilala ang anak ko at gagawin ko ang lahat para muling buuin ang pamilyang ninakaw sa akin. Habang ang likod ko ay papalayo, si Ara naman ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng puno. Yakap-yakap si JR na para bang takot na may kumuha sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang bawat hakbang ko, hanggang sa maging isa na lang akong maliit na tuldok sa kanyang paningin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, at ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Hinila ni JR ang laylayan ng kanyang damit para makuha ang kanyang atensyon. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka at ang bibig ay may bahid pa rin ng tsokolate. "Mama," mahinang sabi niya. "Bakit po kamukha ko siya?" Ang tanong ay tumusok sa puso ni Ara na parang isang matalim na punyal. Hindi siya nakasagot. Tumingin lang siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, walang salitang lumalabas, ngunit hindi doon natapos ang bata. May kinuha siyang isang bagay sa kanyang isipan, isang lumang larawan na matagal na niyang itinatago. Tumingin siyang muli sa direksyon kung saan ako nawala, at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa kanyang ina. "Siya po ba ang papa ko na nasa picture? Siya po ba ang papa ko na nasa picture?" Ang mga salita ni JR ay parang maliliit na dagang unti-unting kumakain sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso sa loob ng 6 na taon. Bawat salita ay isang giba, isang butas kung saan sumisilip ang nakaraang pilit kong tinatakasan. Tumayo ako roon sa gitna ng parke, hindi makagalaw. Ang tanging nagawa ko ay yumuko. Kunwari may inaayos sa sapatos ng aking anak para lang maitago ang biglaang pangingilid ng mga luha sa aking mga mata. Paano ko sasagutin ang tanong na iyon? Ang katotohanang matagal kong itinago. Ang katotohanang kahit ako ay hindi sigurado kung paano haharapin, ay biglang nasa harap ko sa anyo ng isang inosenteng tanong mula sa sarili kong anak. "Uwi na tayo, anak." Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay garalgal at mahina. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng napakahigpit at nagsimula kaming maglakad pa uwi, iniwan ang parke, ang duyan, at ang multo ni Jomar na nakatayo pa rin doon. Hindi na muling nagtanong si JR. Marahil ay naramdaman niya ang bigat sa aking dibdib, ang lamig sa aking mga kamay. Tahimik lang siyang sumunod hanggang sa makarating kami sa aming maliit na bahay. Pagkatapos ng hapunan at pagkatapos kong basahan siya ng kwento, hinalikan ko siya sa noo at pinatay ang ilaw sa kanyang maliit na silid. Ngunit ng gabing iyon, ako ang hindi dinalaw ng antok. Ang katahimikan ng bahay ay mas maingay pa kaysa sa sigawan sa palengke. Bawat sulok ay tila may anino.
Bawat anino ay may dalang alaala. Dahan-dahan akong pumasok sa aking kwarto at binuksan ang ilalim na drawer ng aking aparador. Sa ilalim ng mga luma kong damit, may isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang nag-iisang litrato ni Jomar na itinago ko. Kuha iyon sa isang munting parke, katulad ng pinuntahan namin kanina. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw, isang ngiting nangangako ng habang buhay. Ito ang litratong tinutukoy ni JR. Habang tinititigan ko ang kanyang mukha, bumalik ang lahat. Flashback 1. 6 na taon at kalahating nakalipas. Balang araw, Ara, dito tayo titira. Sabi ni Jomar habang magkahawak kamay kaming nakaupo sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Isang bahay na tanaw ang dagat. Araw-araw, sabay nating panonoorin to. Ngumiti ako at isinandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Ang pangarap mo naman, parang ang hirap abutin. Biro ko. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Walang mahirap abutin basta't kasama kita, sabi niya. At hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking mukha. Ikaw lang, Ara. Ikaw lang ang kailangan ko. Pangako. Hindi kita bibitawan. Kahit anong mangyari, kahit sino pa ang humadlang, ipaglalaban kita. Naniwala ako. Sa bawat salita, sa bawat pagtibok ng kanyang puso na nararamdaman ko sa aking pisngi, naniwala ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa lumang litrato. Pinunasan ko ito kaagad. Ang tamis ng alaalang iyon ay napalitan ng pait nang maalala ko ang sumunod na nangyari. Ang pangakong iyon, na minsan ay naging pundasyon ng aking mundo, ay siya ring gumuho at dumurog sa akin. Flashback 2. Ilang linggo pagkatapos ng pangako sa baybayin, isang mamahaling restaurant sa Makati. Iyon ang unang pagkakataon na makakaharap ko ang ina ni Jomar. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa habang pinagmamasdan ko si Senyora Elena. Nakasuot siya ng isang eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Hija, sabi niya, pagkatapos humigop sa kanyang tasa ng tsaa. Alam kong mahal ka ng anak ko at alam kong mahal mo rin siya. Ngunit kailangan nating maging praktikal. May inilabas siyang isang sobre mula sa kanyang Hermes bag at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa papalapit sa akin. Hindi kayo para sa isa't isa, malamig niyang sabi. Magkaiba ang mundo ninyo. Ang pag-ibig, nawawala yan. Pero ito, tinapik niya ang sobre. Ito ang magbibigay sa iyo ng magandang simula. Isang buhay na malayo sa anak ko. Napatitig ako sa sobre, pagkatapos ay sa kanya. Ang pagkapahiya at sakit ay parang kumuyom sa aking lalamunan. Tumayo ako, itinulak pabalik ang sobre. Hindi po mabibili ang pagmamahal namin, ma'am. Sabi ko, nanginginig ang boses. At naniniwala po ako kay Jomar. Ipaglalaban niya ako. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Senyora Elena. Isang ngising puno ng pang-aalipusta. Tingnan natin, Hija. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang katapangan ng pag-ibig ninyo. At ipinakita nga niya sa akin. Ipinakita niya kung gaano kadaling sirain ang isang bagay na akala ko'y matibay. Ang huling pagkikita namin ang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa ko. Flashback. Kolme. Ang huling pag-usap. Inabangan niya ako sa labas ng boarding house na tinutuluyan ko. Wala na si Jomar, Ara. Pumayag na siyang mag-aral sa Amerika, diretsahan niyang sabi. At pumayag na rin siyang makipagkilala sa anak ng business partner namin. Hindi po totoo yan. Nag-usap na kami. Ang sabi niya. Ang sabi niya, ipaglalaban ka niya? Putol niya sa akin. Mga salita lang yon. Ito ang katotohanan.
May inabot siya sa aking isang litrato. Si Jomar, kasama ang isang magandang babae, nakangiti sila pareho sa isang family dinner. Ang litratong iyon, totoo man o hindi, ang bumasag sa huling piraso ng aking puso. Pinili na niya ang pamilya niya, Ara. Pinili na niya ang kinabukasan niya. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay may bahid ng awa na mas masakit pa sa sampal. Kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo na siya. Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Ibinagsak ko ang litrato sa kama na parabang napaso ako. Humagulgol ako. Ang mga hikbing pilit kong itinago sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay kumawala. Iyon pala ang dahilan kung bakit napakadali kong naniwala. Dahil ang sakit ng pag-abandona ay mas matindi kaysa sa anumang pagdududa. At ngayon, bumalik siya. Bumalik siya na parang walang nangyari, na parang hindi niya ako iniwan, na parang hindi niya ako sinaktan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi dahil sa tumigil na ang sakit, kundi dahil ang sakit ay napalitan ng isang bagong damdamin. Galit. Galit hindi lang kay Jomar, kundi sa sarili ko dahil hinayaan kong maging ganito kahina. Kinuha kong muli ang litrato, ngunit sa pagkakataong ito, may determinasyon na sa aking mga mata. Niyakap ko ang sarili ko, na para bang niyayakap ko ang batang si JR. Hindi. Bulong ko sa hangin. Hindi na ako papayag na masaktan ulit. Lalo na ang anak ko. Hindi ko hahayaang danasin niya ang sakit na dinanas ko. Sa gitna ng aking paninindigan, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tok, tok, tok. Napatayo ako. Nanigas sa kinalalagyan. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog muli. Ngunit sa ibang dahilan, si Jomar. Sigurado akong siya iyon. Anong gagawin ko? Nanginginig akong lumakad papunta sa sala. Huminga ako ng malalim. Nag-ipon ng lakas ng loob para harapin siya, para sabihin sa kanya na iwan na kami sa payapang buhay namin. Sumilip muna ako sa maliit na butas ng pinto. Ngunit hindi si Jomar ang nakita ko. Isang babaeng hindi ko kilala ang nakatayo sa labas. Nakasuot siya ng isang pormal na itim na blazer. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. May dala siyang isang leather briefcase. Mukha, si Yang, abogado. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Magandang gabi po, bati ng babae. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Kayo po ba si Miss Ara Dizon? Tumango ako, naguguluhan. Hindi siya ngumiti. Sa halip, binuksan niya ang kanyang briefcase at may inilabas na isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Iniabot niya ito sa akin. Ako po si Ate Ramirez, pagpapakilala niya. Narito po ako para personal na iabot sa inyo ang sulat na ito. Nanginginig kong tinanggap ang sobre. Malamig ito sa aking mga kamay at parang napakabigat. Sulat? Kanino po galing? Tanong ko. Bagamat may ideya na ako. Isang ideyang nagpapadala ng takot sa buo kong katawan. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at direkta. Mula sa pamilya ni Ginoong Jomar Santiago. Nasa loob ako ng aking maliit na inuupahang kuwarto. Paulit-ulit na tinitingnan ang isang malabong litrato sa aking cellphone. Isang kuha mula sa malayo, kung saan ang isang maliit na bata ay masayang kumakain ng ice cream. Si JR, ang anak ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, isang tunay na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa aking puso. Isang pag-asang kaya ko pang ayusin ang lahat, na kaya ko pang buuin ang nasira, ngunit ang pag-asang iyon ay biglang dinurog ng isang tawag. Isang hindi rehistradong numero ang lumitaw sa screen. May pag-aatubili ko itong sinagot. Hello? J. Jomar? Isang boses na nanginginig, basag at puno ng takot. Isang boses na kilalang kilala ko. Ara?
Agad akong napatayo. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Si JR? Narinig ko ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya na sinundan ng isang pigil na hikbi. May dumating dito, sabi niya. Hirap na hirap buuin ang mga salita. Isang abogado, may dala siyang sulat. Galing sa pamilya mo. Sa isang iglap, ang lahat ng init ng pag-asa sa aking dibdib ay napalitan ng nagyayelong galit. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Isang pangalan lang ang pumasok sa aking isipan. Anong sinabi niya? Anong nakasulat? Tanong ko. Ang boses ko ay mariin at mababa. Hindi ko alam. Hindi ko pa binubuksan. Natatakot ako, Jomar. Umamin siya. Ano bang gusto nila? Bakit nila to ginagawa? Namuti ang mga buko ng aking kamao. Napapikit ako ng mariin. Si Mama. Alam kong siya lang ang may kakayahang gumawa nito. Ang pagmamanipula, ang paggamit ng kapangyarihan at pera para makuha ang gusto niya. Huwag kang mag-alala, Ara. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili kong boses para sa kanya. Huwag mong bubuksan yan. Huwag mo siyang kakausapin. Ako ang haharap dito. Ako ang tatapos dito. Papunta na ako dyan. Wag! Mabilis niyang sagot. Wag dito. Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay. Ayokong madamay si JR. Tamasya. Ang kapakanan ng bata ang pinakamahalaga. Sige, sabi ko. Pero makinig ka sa akin, Ara. Huwag kang matakot. Pangako. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi na ulit. Pagkatapos ng tawag, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Isang malamig at nakakapasong galit ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang pagmamaneho mula Laguna papuntang Alabang ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat metro na tinatahak ng sasakyan ay nagpapainit lalo sa aking ulo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng taon na nasayang ay bumalik sa akin na parang isang bagyo. At sa gitna ng bagyong iyon, naroon ang mukha ng aking ina. Nang marating ko ang malaking gate ng mansyon, ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan, parang isa na lang itong malamig na monumento ng mga kasinungalingan. Pumasok ako nang walang katok-katok. Ang mga kasambahay ay nagulat sa biglaan kong pagdating, ngunit hindi ko sila pinansin. Natagpuan ko si Senyora Elena sa kanyang malaking sala. Kalmadong nagbabasa ng isang libro habang umiinom ng tsaa, na para bang walang anumang masamang nangyayari sa mundo. Ang kapayapaan sa kanyang mukha, ang nagsilbing gasolina sa apoy ng aking galit. Ano na namang ginawa mo? Bungad ko. Ang boses ko ay mababa ngunit puno ng bagsik. Bahagya siyang nag-angat ng tingin mula sa kanyang libro, walang bakas ng pagkagulat. Jomar, anak, nag-abala ka pang umuwi. May kailangan ka ba? Huwag mo akong daanin sa ganyan, Ma. Sabi ko. Lumapit ako sa kanya. Nagpadala ka ng abogado kay Ara. Para ano? Para takutin siya? Para itaboy siya ulit? Isinara niya ang kanyang libro at maingat na inilapag sa mesa. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ginagawa ko lang kung ano ang nararapat, sagot niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Isang bagay na dapat ay matagal mo nang ginawa. Pinoprotektahan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Sinira mo ang buhay ko. 6 na taon mo akong niloko. At ngayon, pati ang sarili kong anak, idadamay mo sa mga laro mo? Buhay ko to, Ma. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. At buhay ko rin to. Ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalang dinudungisan mo ngayon dahil sa isang hamak na babae. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Ara. Bakit? Hindi ba totoo? Sigaw niya pabalik. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Pero ano?
Ipinagpalit mo ang lahat para sa babaeng yon at sa bastardo niyang anak na sisira lang sa pangalan natin. Bastardo, ang salitang iyon. Iyon ang huling pako sa kabaong. Nawala ang lahat ng natitira kong paggalang. Tumingin ako sa kanya, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang kalaban. Una sa lahat, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. Hindi siya bastardo, anak ko siya. At pangalawa, kung ang pangalang Santiago ang kapalit ng kaligayahan ng anak ko, huminto ako at huminga ng malalim. Kung kailangan kong talikuran ang pangalang ito para sa kanya, gagawin ko nang walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Hindi niya inaasahan iyon sa lahat ng aming pagtatalo. Ngayon lang ako nanindigan ng ganito. Hindi ko na siya hinintay na makasagot. Tinalikuran ko siya at naglakad paakyat sa hagdanan patungo sa aking lumang kuwarto. Ang silid ay malinis at maayos pa rin, na para bang naghihintay lang sa aking pagbabalik, isang museo ng buhay na hindi ko na gusto. Binuksan ko ang aking aparador at kinuha ang isang bag. Magsisimula na akong mag-impake, kukunin lang ang ilang mahahalagang bagay. Bubuksan ko na sana ang isang drawer para kumuha ng mga dokumento nang may sumagi sa aking kamay sa pinakalikod na bahagi nito. Isang bagay na matigas. Dahil sa kuryosidad, inalis ko ang mga nakapatong na gamit. Isang maliit, parihabang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon kung saan ko itinatago ang mga mahahalagang bagay noong binata pa ako. Ngunit hindi iyon ang laman nito ngayon. Nanginginig kong binuksan ang takip. Ang aking hininga ay biglang naputol. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng kahon, nakasalansan ng maayos, ay isang tumpok ng mga sulat. Mga sulat na may pamilyar na sulat kamay ang sarili kong sulat kamay. Mga sulat na may mga selyo mula sa Amerika, Canada, at Singapore. Mga sulat na lahat ay may iisang address na patutunguhan, ang lumang boarding house ni Ara, at sa bawat sobre, nakatatak sa kulay pulang tinta ang dalawang salita na dumurog sa lahat ng natitira sa aking kaluluwa. Return to sender. Ang sobre ay malamig sa aking mga kamay, ngunit ang buo kong katawan ay nagniningas sa takot. Nakaupo ako sa aming maliit na sofa, sa gitna ng katahimikan ng gabi, at tinititigan ang pangalan ng law firm na nakatatak sa sobre na para bang isa itong ahas na anumang oras ay handang tumuklaw. Hindi ko ito binuksan. Hindi ko kaya. Ang isip ko ay lumilikha ng 1,001 masasamang posibilidad. Kukunin ba nila si JR? Ididemanda ba nila ako? Ang bawat tanong ay parang isang suntok sa aking sikmura. Nagiiwan sa akin na hirap huminga. Ang bahay na dati aking kanlungan ay biglang naging isang kulungan ng aking mga pangamba. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang umilaw ang screen ng aking luma at gasgas ng cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa Facebook. Karaniwan, hindi ko ito papansinin. Ngunit ngayon, anumang bagay na makakaagaw sa aking atensyon mula sa sobrang ito ay isang biyaya. Binuksan ko ito, isang message request mula sa isang pangalang hindi pamilyar. Ngunit ang profile picture ay isang babaeng may edad na. May mabait na mukha, Nelia Cruz. May pag-aalinlangan kong binuksan ang mensahe. Arahija? Pasensya na sa abala. Si Aling Nelia ito. Yung dating kasambahay sa bahay sa Alabang. Baka hindi mo na ako natatandaan. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang dinadala. Pwede ba kitang makausap? Napakahalaga nito. Si Aling Nelia. Ang pinakamabait na kasambahay sa mansyon ng mga Santiago. Ang nag-iisang nagpakita sa akin ng kabaitan noong mga panahong iyon. Anong kailangan niya sa akin pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Ang kaba sa aking dibdib ay nadagdagan ng kuryosidad. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan,
May kung anong nagtulak sa akin na mag-reply. Ang salitang napakahalaga ay tumatak sa aking isipan. Nagkasundo kaming magkita kinabukasan sa simbahan ng bayan. Isang lugar na ligtas, isang lugar na tahimik. Kinabukasan, pagkahatid ko kay JR sa eskwela, nanginginig ang mga tuhod na pumasok ako sa lumang simbahan. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Nakita ko si Aling Nelia na nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap. Nakatingin sa altar, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na para bang nagdarasal. Mas matanda na siya ngayon, mas marami ng guhit sa kanyang muka, ngunit ang kabaitan sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Aling Nelia. Mahina akong tawag. Lumingon siya at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ara, Hija, salamat at dumating ka. Ano po yung mahalagang sasabihin ninyo? Tanong ko kaagad. Hindi na makapaghintay. May kinalaman po ba ito sa sulat na natanggap ko kagabi? Tumango siya, at ang kanyang mga mata ay biglang nangilid. Nakita ko ang abogado kahapon, Hija. Alam kong nagsisimula na naman si Senyora at hindi na kaya ng konsensya ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo po? Tumingin siya sa aking mga mata, isang tingin na puno ng pagsisisi. Hindi kanya sinukuan, Ara. Si Jomar. Hindi kanya kailanman sinukuan. Parang isang malakas na sampal ang kanyang mga salita. Ano pong ibig ninyong sabihin? Siya ang umalis. Siya ang pumili sa pamilya niya. Umiling si Aling Nelia at may kinuha siya mula sa kanyang bayong. Isang luma, lukot-lukot, at medyo naninilaw na sobre. Si Senyora Elena. Hinarang niya ang lahat, Hija. Ang mga tawag, ang mga sulat, lahat. Siya ang may pakana ng lahat ng kasinungalingan para paghiwalayin kayo. Napatitig ako sa sobrang inaabot niya sa akin. Nanginginig kong kinuha iyon. Ang sulat kamay sa harap. Sulat kamay ni Jomar. Araw bago siya umalis papuntang Amerika. Pagpapatuloy ni Aling Nelia, halos magmakaawa siya sa akin. Ipinakiusap niyang, ibigay ko ito sa iyo ng palihim dahil alam niyang babantayan siya ng ina niya. Ngunit natakot ako. Iya, pinagbantaan ako ni Senyora na ipapakulong ang asawa ko kung tutulungan kita. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ang karuwagan ko. Hindi ko na narinig ang mga huling salita niya. Ang buo kong atensyon ay nasa liham na hawak ko. Dahan-dahan. Gamit ang nanginginig na mga daliri. Binuksan ko ito. Ang tinta ay medyo kupas na. Ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Mahal kong Ara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawang tumakas para makita ka. Pinipilit ako ni Mama na umalis bukas. Hindi ko alam ang gagawin. Sabi niya, iiwan mo na raw ako. Sabi niya, may iba ka na raw. Hindi ako naniniwala, Ara. Hindi ako maniniwala, pero wala akong lakas para labanan siya ngayon. Pakinggan mo, Ara. Aalis ako, pero babalik ako. Pangako. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin nila. Mag-ipon lang ako ng lakas. Mag-iipon ako ng sapat na tapang para harapin sila at bawiin ka. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Huwag mo sanang isipin kahit isang saglit na sumuko na ako. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko? Nag-aalala na ako. Hintayin mo ako, mahal ko. Magtiwala ka lang sa akin. Babalikan kita. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak mula sa aking mga mata, bumabagsak sa papel at bahagyang nagpapalabo sa tinta. Binasa ko ang huling linya. Isang linyang bumasag sa lahat ng natitirang pader sa aking puso. Pakasalan mo ako, Ara. Hintayin mo ako. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa akin. Isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na para kay Jomar. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na para sa kanya.
Ito ay para sa 6 na taon na ninakaw sa amin. 6 na taon ng maling akala. 6 na taon ng pagdurusa dahil sa isang malupit na kasinungalingan. Pareho kaming biktima. Niyakap ako ni Aling Nelia. Sinusubukang patahanin. Ngunit hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Sa gitna ng aking paghagulgol, narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking bag. Hindi ko ito pinansin sa una, ngunit patuloy ito sa pagtunog. Nanginginig kong kinuha ito. At sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na ngayon ay mayroon ng ibang kahulugan. Jomar. Santiago Calling. Ang kahon na puno ng mga ibinalik na sulat ay nakapatong sa aking kama. Isang bukas na testamento sa 6 na taon ng aking kabiguan. Ang bawat sobre ay parang isang sampal sa aking mukha. Isang paalala ng bawat araw na umasa ako sa wala. Bawat gabing nagdasal ako para sa isang sagot na hinarang pala. Ang galit ko sa aking ina ay isang nagbabagang apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, tumunog ang aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Ara sa screen. Sa isang iglap, napalitan ng kaba ang galit sa aking dibdib. Sinagot ko ito kaagad. Ara. Ara? Okay ka lang? Anong? Anong? Sabi Nenge Abogado? Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya, ngunit iba ang tunog nito ngayon. Hindi na ito ang nanginginig na hininga ng takot, kundi isang hiningang mabigat puno ng emosyon. Jomar, sabi niya, ang boses niya ay bahagyang paos, na para bang kagagaling lang sa matinding pag-iyak. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na, nagulat ako sa pagbabago ng kanyang tono. Wala na ang pagtataboy. Wala na ang pader sa pagitan namin. Saan? Tanong ko. Sa may lawa. Yung dati nating tagpuan. Walang tao doon ngayon. Sagot niya. Dalhin mo yung mga sulat mo. Bago pa ako makapagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga sulat, ibinabana niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo, hawak ang telepono. Ang isip ko ay naguguluhan, ngunit ang puso ko ay biglang nabuhayan ng isang maliit na pag-asa. Isinara ko ang kahon. Dala ang bigat ng nakaraan sa aking mga kamay. Muli akong nagmaneho pabalik sa Laguna. Nauna akong dumating sa lawa. Ang lugar ay kasing tahimik ng dati. Ang tubig ay kalmado. Sumasalamin sa kulay kahel na langit ng papalubog na araw. Ngunit ang kapayapaan sa paligid ay kabaligtaran ng unos sa loob ko. Ilang sandali pa, natanaw ko na siyang naglalakad papalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat. Ang mukha niya ay namumugto, ngunit wala na roon ang galit o takot. Ang nakikita ko na lang ay isang malalim, nakakalunod na kalungkutan. Huminto siya sa harap ko. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Sa mga mata niya, nakita ko ang aking sariling sakit. Inilapag ko ang kahon sa isang bangko at binuksan ito. Lahat ng ito, sabi ko, ang boses ko ay basag. Sinubukan kong ipadala sa'yo. Bawat buwan, sa loob ng 6 na taon, umaasa akong sasagutin mo. Pero lahat bumabalik. Tumingin siya sa mga sulat at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi siya sumagot. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang luma, lukot, at naninilaw na sobre. Ang sobreng iyon. Ang huling liham na ipinakiusap kong iabot sa kanya. Paano? Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Si Aling Nelia, sagot niya. Inabot sa akin ang sulat. Ngayon niya lang ibinigay. Natakot siya sa mami mo. Kinuha ko ang sulat at binuksan. Habang binabasa ko ang sarili kong mga salita na isinulat 6 na taon na ang nakalipas, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong sa aking isipan.
Ang panloloko ay mas malalim, mas masakit kaysa sa inakala ko. Hindi lang ako ang nilinlang niya, pati si Ara, pati ang mga taong walang kasalanan. Ibinaba ko ang sulat. Tumingin ako kay Ara. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng tanong, lahat ng panunumbat. Ang natira na lang ay ang dalawang pusong wasak na magkaharap. Parehong biktima ng isang malupit na laro. Patawarin mo ako, Ara. Sabi ko, ang mga salita ay hirap lumabas sa aking lalamunan. Naging duwag ako. Sana ipinaglaban kita noon. Umiling siya, habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Patawarin mo rin ako, sagot niya. Sana hindi ako naniwala sa kanila. Sana, mas nagtiwala ako sa'yo. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi ang mga salitang nagpabago ng lahat. Pareho tayong biktima, Jomar. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa huling pader na nakapagitan sa amin. Humakbang ako palapit at, nang walang pag-aalinlangan, niyakap ko siya ng napakahigpit. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa aking likod na para bang doon na lang siya humuhugot ng lakas. Naramdaman ko ang kanyang mga hikbi sa aking dibdib at hindi ko na rin napigilan ang sarili kong mga luha. Ang bigat ng 6 na taon ang pangungulila, ang galit, ang mga maling akala ay sabay naming iniyak sa mga balikat ng isa't isa. Tapos na, bulong ko sa kanyang buhok. Tapos na ang lahat ng to. Humiwalay siya ng bahagya sa yakap para tingnan ako. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita akong isang bagong liwanag. Hayaan mo akong bumawi. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pakiusap. Hinawakan ko ang kanyang mukha gamit ang dalawa kong kamay. Hayaan mong buuin ko tayo. Para sa akin. Para sa'yo. Para kay JR. At dahan-dahan, sa ilalim ng papalubog na araw, inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang kanyang mga labi. Isang halik na gutom. Isang halik na puno ng 6 na taong pananabik at sakit. May lasa ng luha at pait ng kahapon, ngunit mayroon ding tamis ng pagpapatawad at isang maliit na pangako ng bukas. Sa sandaling iyon, ang tanging tanong na natitira ay kung ang isang halik ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit. Sasagutin ba ni Ara ang halik? Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, gumising ako na hindi ang bigat ng nakaraan ang unang bumati sa akin. Sa halip, ang unang pumasok sa aking isipan ay ang init ng halik ni Jomar sa ilalim ng papalubog na araw. Ang lasa ng pagpapatawad. Ang pangako ng isang bagong simula. Bumangon ako mula sa kama na may ngiti sa aking labi. Maging ang sinag ng araw na tumatagos sa aming bintana ay tila mas maliwanag. May isang gaan sa aking dibdib, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang takot na matagal kong naging kumot ay napalitan ng isang manipis ngunit mainit na pag-asa. Paglabas ko ng kuwarto, naamoy ko kaagad ang pamilyar na amoy ng mainit na pandesal at kapeng barako. Sa aming maliit na kusina, nakita ko si Jomar, nakatalikod. Good morning, bati niya nang maramdaman niya ang aking pagdating. Humarap siya na may isang ngiting nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nagdala ako ng almusal. Ang aga mo naman yata. Sabi ko, hindi mapigilan ang sariling ngiti. Hindi na ako makatulog. Pag-amin niya. Lumapit sa akin. Gusto ko lang siguraduhin na hindi pa naginip ang lahat ng nangyari kahapon. Hinawakan niya ang aking kamay. At ang init niyon ay gumapang sa buo kong katawan. Gusto kong simulan ng araw na kasama kayo. At ganoon nga ang nangyari. Pagkatapos gisingin si JR, kumain kami ng sabay-sabay sa aming maliit na mesa. Tawa ng tawa ang aking anak sa mga biro ni Jomar. At ako, isa lang akong tahimik na manonood. Ninanamnam ang bawat segundo ng eksenang matagal ko nang pinapangarap.
Ito na ba iyon? Ito na ba ang simula ng pagbuo ng aming pamilya? Pagkatapos kumain, nagyaya si JR na maglaro sa aming maliit na bakuran. Habang ako ay nagliligpit ng pinagkainan, naririnig ko mula sa bintana ang masayang halakhakan ng mag-ama. Sumilip ako. Si Jomar, walang pakialam kung marumihan ang kanyang damit, ay nakikipaghabulan kay JR sa damuhan. Binuhat niya ito at inikot-ikot sa ere, na sinuklian naman ng malalakas na tawa ng aking anak. Napahawak ako sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat. Isang ama na nagmamahal, isang anak na masaya, isang pamilya, isang buong pamilya, ngunit ang perpektong larawang iyon ay biglang binasag ng isang tunog. Isang tunog na hindi nababagay sa aming simpleng kalye, ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Isang makintab at kulay itim na Mercedes-Benz ang marahang huminto sa tapat ng aming gate. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila humina. Maging ang halakhakan ni na Jomar at JR ay natigil. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas. At mula roon, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng malalaking itim na salamin. Si Senyora Elena, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang pag-asa sa aking dibdib ay biglang nanigas na parang yelo. Ang reyna ay dumating sa aming munting kaharian, hindi para bumisita, kundi para manakop. Binuhat ni Jomar si JR at mabilis na lumapit sa akin sa may pintuan. Pumasok na kayo sa loob, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Itinulak niya kami papasok bago harapin ang kanyang ina na ngayoy nakatayo na sa aming tarangkahan. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ang aming maliit na bahay. Anong ginagawa mo dito, ma? Salubong ni Jomar. Hinarangan ang daan. Umalis ka dyan, Jomar. Hindi ikaw ang kailangan ko. Malamig na sabi ni Elena. Tinanggal ang kanyang salamin para ipakita ang nanlilisik niyang mga mata. Ang tingin niya ay tumagos sa balikat ni Jomar, diretso sa akin. Ang babaeng yan ang gusto kong makausap. Pilit kong itinago si JR sa aking likuran. Wala kayong dapat pag-usapan? Giit ni Jomar. Mayroon, sagot ni Elena. Isang usapang dapat ay matagal na naming tinapos. Naglakad siya. Walang takot na binangga ang balikat ng sariling anak at pumasok sa aming sala na para bang pag-aari niya ito. Ara, dalhin mo muna si JR sa kuwarto. Utos ni Jomar. Hindi inaalis ang masamang tingin sa ina. Sinunod ko siya. Pagkatapos kong iwan si JR sa silid na may mga laruan, bumalik ako sa sala. Naiwan kaming tatlo. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Umalis ka na, ma, sabi ni Jomar. Ngunit hindi siya pinansin ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa akin. Humakbang siya palapit at ako na may napaatras. Magkano? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Magkano ang kailangan mo para layuan ang buhay namin? Sabihin mo ang presyo mo. Doblehin ko. Triplehin ko pa. Ibibigay ko ang lahat. Mawala ka lang na parang bula, kasama ang bata. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Hindi po kami hayop na mabibili ninyo. Sagot ko, nagulat sa sarili kong katapangan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Talaga? Kung hindi kita madadaan sa pera, idadaan kita sa korte. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jomar. Ang boses ay nagbabanta. Tumingin si Elena sa kanyang anak. Pagkatapos ay ibinalik sa akin ang tingin na puno ng tagumpay. Isang custody case. Aagawin ko ang bata mula sa iyo. Sasabihin ko sa korte na isa kang masamang ina, na hindi mo kayang buhayin ang anak mo sa isang kahig, isang tukang pamumuhay. Gagamitin ko ang lahat ng pera
at impluwensya ko para makuha ang apo ko. Humakbang siya palapit sa akin, hanggang sa halos magkadikit na ang aming mga mukha. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng hukom, Hija? Ang isang hamak na guro? O ako? Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang bawat salita niya ay isang lason, pinaparalisa ang bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi mo magagawa yan! Sigaw ni Jomar. Ngunit para kay Elena, hindi na mahalaga ang sinasabi ng kanyang anak. Ang laban ay sa pagitan naming dalawa. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling bag, isang blankong tseke at isang ballpen. Inilapag niya ito sa aming maliit na mesang kawayan. Ang puting papel ay tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng aming sala. Pag-isipan mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay muling naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot pa sa sigaw. Tinalikuran na niya kami at nagsimulang maglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto at lumingon sa akin sa huling pagkakataon. Ang kinabukasan ng anak mo o ang kahibangan mo? Pumili ka. Pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan ang ugong ng kanyang sasakyan at ang nakakabinging katahimikan sa aming bahay. Naiwan akong nakatayo roon, nanginginig sa takot, nakatingin sa blankong tseke. Pakiramdam ko, ang mga pader ng aming munting tahanan ay unti-unting lumalapit, unti-unting sinasakal ako, at wala akong matatakbuhan. Nakatayo lang ako roon, pinapanood si Ara na nanginginig habang nakatingin sa blankong tseke sa ibabaw ng aming mesa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi ko pa kailanman nakita, isang takot na walang matakbuhan, isang takot na sumusuko na. Ang tapang na nakita ko sa kanya kahapon sa may lawa ay biglang naglaho, nilamon ng banta ng isang makapangyarihang leon na handang gawin ang lahat para sirain siya, at sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ko ang biglang nagbago. Ang natitirang hibla ng pag-aalinlangan, ng kahinaan, ng pagiging anak na sunod-sunuran, ay biglang naputol. Ang apoy ng galit na naramdaman ko sa aking silid kahapon ay wala pa sa kalingkingan ng nagngangalit na impyernong sumiklab sa aking kaluluwa ngayon. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Naghahanap ng sagot na kahit siya ay hindi alam kung ano. Ara, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Isang kalmadong nagtatago ng paparating na bagyo. Ako na ang tatapos dito. Kinuha ko ang tseke mula sa mesa. Pinunit ito sa 2 piraso. Pagkatapos ay sa 4. Hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ito, ng kasinungalingan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang matagal ko nang dapat sinabi. Hindi na tayo tatakbo. Hindi na tayo matatakot. Tapos na. Hindi na ako naghintay. Enje sago. Hinalikan ko siya sa noo. Isang pangakong walang salita. At pagkatapos ay tinalikuran ko siya. Bawat hakbang ko palabas ng pinto ay may bigat. Ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi na ako babalik sa mansyon para magmakaawa. Babalik ako para sa isang digmaan. Ang biyahe pabalik sa Alabang ay mabilis. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa aking pasensya. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Ara na puno ng takot at ang masayang tawa ni JR. Sila ang aking bandila. Sila ang aking ipinaglalaban. Pagdating ko sa mansyon, nakita kong mas marami pang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Masama ang kutob ko. Pagpasok ko sa pinto, narinig ko ang masayang tawanan at ang tunog ng mga kubyertos mula sa aming malaking dining hall. Nagkakaroon sila ng isang salo-salo. Isang importanteng hapunan, base sa mga bisitang nakita ko, mga kasosyo sa negosyo, mga maimpluwensyang kaibigan, perpekto. Mas maraming manonood sa pagbagsak ng isang reyna, naglakad ako papasok sa dining hall.
Ang lahat ng tawanan ay biglang huminto. Lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Ang aking suot na simpleng polo shirt at maong ay isang malaking kontradiksyon sa kanilang mga suit at gown. "Jomar!" Gulat na sabi ng aking ama na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ngunit ang mga mata ko ay nasa iisang tao lang. Ang aking ina, si Senyora Elena, na nakaupo sa gitna na parang isang reyna sa kanyang trono. Isang pekeng ngiti ang mabilis na sumilay sa kanyang labi. Isang pagtatangkang isalba ang sitwasyon. "Anak! Anong sorpresa? Halika, sumali ka sa amin," sabi niya, na para bang isa lang akong naligaw na bisita. Hindi ako gumalaw. Sa halip, inilapag ko ng malakas sa ibabaw ng mesa ang kahon ng mga sulat na dala ko. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ako naparito para makipaghapunan, ma. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Binuksan ko ang kahon at ikinalat ang mga sulat sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa harap ng lahat ng kanilang pagkain at alak, ang mga pulang tatak na return to sender ay parang mga mantsa ng dugo. 6 na taon. Simula ko, ang boses ko ay umaalingaw-ngaw. Sa loob ng 6 na taon, sinulatan ko ang babaeng mahal ko. Nagtatanong kung bakit niya ako iniwan. 6 na taon kong pinaniwalaan na tinanggap niya ang pera mo at sumama sa iba. Tumingin ako sa mga bisita, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa aking ina na ngayon ay namumutla na. Ang hindi ko alam, lahat pala ng sulat na ito ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Dahil ang babaeng ito, itinuro ko siya, ang sarili kong ina, ang humarang sa lahat ng ito. Mga bulungan ang nagsimulang marinig sa paligid ng mesa. At hindi lang yan, pagpapatuloy ko. Ang galit sa aking boses ay hindi na mapigilan. Sinabi niya kay Ara na ako ang sumuko, na ako ang pumili ng ibang babae. Sinira niya kami. Gamit ang mga kasinungalingan niya. "Jomar, tama na. Huwag dito," pakiusap ng aking ama. Ngunit hindi ako tumigil. At ngayon na nalaman kong may anak ako, isang 5 taong gulang na batang walang kasalanan. Alam niyo ba kung anong ginawa niya kanina? Tumingin ako sa bawat mukha sa lamesa. Pumunta siya sa bahay nila at tinakot si Ara. Binantaan niya. Nagagamitin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan niya para kunin sa korte ang sarili niyang apo. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa isa sa mga bisita. "Ang ina kong iginagalang ninyo!" sigaw ko. Ang huling hibla ng aking pagpipigil ay tuluyan nang nawala. Ang ina kong tinitingala ninyo bilang isang perpektong matriarch. Ang sinira niya hindi lang ang buhay ko, kundi ang buhay ng sarili niyang apo. Sa sandaling iyon, ang aking ama, na sa buong buhay ko ay laging tahimik at laging sumasang-ayon lang kay mama, ay dahan-dahang tumayo. Tumingin siya sa kanyang asawa, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagkadismaya. "Elena," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. "Tama na." Ang 2 salitang iyon mula sa kanya ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw ko. Iyon ang huling suntok. Tumingin ako sa aking ina. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng pagkatalo. Ang matapang na reyna ay wala na. Ang natira na lang ay isang babaeng nag-iisa, napapaligiran ng mga durog na piraso ng kanyang kaharian. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Hindi mga luha ng galit, kundi mga luha ng kahihiyan. Tinalikuran ko na silang lahat. Habang naglalakad ako papalabas, huminto ako sa may pintuan at nagsalita sa huling pagkakataon. Hindi na lumingon pa. Mula ngayon, ang pamilya ko ay sina Ara at JR. Nagpatuloy ako sa paglakad, palabas ng mansyon, palabas ng buhay na iyon, at hindi na ako muling lumingon pa.
Iniwan ko sa likod ang aking ina, nag-iisa sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng lahat ng taong dati humahanga sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng digmaang naganap sa mansyon sa Alabang ay unti-unting humina, napalitan ng isang payapang katahimikan dito sa aming maliit na paraiso sa Laguna. Ang mga araw ay naging simple ngunit puno ng kahulugan. Bawat umaga ay nagsisimula na hindi sa takot, kundi sa amoy ng kapeng inihanda ni Jomar. Bawat hapon ay nagtatapos hindi sa pangamba, kundi sa tunog ng halakhak ni JR habang nakikipaglaro sa kanyang ama. Pinili ni Jomar na manatili sa amin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang engineer online. Sa isang maliit na lamesang inayos namin sa isang sulok ng sala, pinili niyang iwan ang lahat, ang yaman, ang pangalan, ang magulong buhay para sa isang bagay na mas mahalaga para sa amin. Dahan-dahan, binubuo namin ang mga nawalang taon. Sa mga simpleng bagay, doon namin natagpuan ang aming paghilom. Isang hapon, tinuruan ni Jomar si JR na magbisikleta sa may plaza. Habang pinapanood ko sila, si Jomar na tumatakbo sa likod ng bisikleta, hindi binibitawan, at si JR na sumisigaw sa tuwa. At kaunting takot, naramdaman ko ang pagtulo ng isang mainit na luha sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Isang Sabado ng umaga, habang abala kaming tatlo sa pag-aalaga ng mga halaman sa aming maliit na hardin, isang itim na kotse ang muling huminto sa tapat ng aming gate. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kotse. Mas simple, at iba na ang pakiramdam sa aking dibdib. Wala nang takot, tanging isang tahimik na pag-asam. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at mula roon ay bumaba si Senyora Elena. Ngunit ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang reynang puno ng galit na huli kong nakita. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, ang kanyang suot ay isang simpleng bestida, at wala na ang mga mamahaling alahas. Sa kanyang mukha, wala na ang pagmamataas, tanging ang bakas ng pagod at kalungkutan. At sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang malaki at lumang photo album. Nagkatinginan kami ni Jomar. Hinawakan niya ang aking kamay, isang tahimik na suporta. Siya ang unang lumapit sa gate. Walang nagsalita sa una. Tumingin lang si Elena sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa akin. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napako sa batang nagtatago sa likod ng aking mga binti. Pumunta lang ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, isang bagay na hindi ko inakalang maririnig mula sa kanya. Para ibigay ito. Tinaas niya ang photo album. Mga litrato ko noong bata pa ako. Naisip ko lang, baka gusto niyang makita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit at pait sa aking puso ay biglang naglaho na parang bula. Ang nakikita ko na lang sa harap ko ay hindi isang kontrabida, kundi isang ina na nasasaktan, isang lolang nangungulila. Ako ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Tuloy po kayo. Mahina kong sabi. Nag-aalangan siyang pumasok. Naupo siya sa aming maliit na upuang kawayan sa labas, sa parehong lugar kung saan niya ako binantaan ilang linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na mabigat. Lumuhod ako sa harap ni JR. Anak, bulong ko, ito ang lola mo. Tumingin si JR sa akin, pagkatapos ay kay Elena. Sa kanyang pagiging inosente, wala siyang nakikitang halimaw, wala siyang nararamdamang takot. Ang nakikita lang niya ay isang matandang babae na may malungkot na mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Si Elena naman ay nanatiling hindi gumagalaw, na parabang natatakot na sa isang maling galaw ay baka tumakbo palayo ang bata. Inilapag ni Elena ang malaking album sa kanyang kandungan at binuksan ito.
Ito ako, sabi niya. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo ang isang kupas na litrato ng isang batang babae na may malaking laso sa buhok. Noong, noong kasing edad mo ako. Sumilip si JR sa litrato at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamukha niyo po si Mama, sabi niya. Sa mga salitang iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Isang luha na hindi niya pinunasan. Lumapit si Jomar at umupo sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Inilagay niya lang ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng kilos ng pagpapatawad at pag-unawa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ginawa ni JR ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Lumapit siya kay Elena at sa kanyang munting paraan, niyakap niya ang binti ng kanyang lola. Naramdaman ko ang pagyanig sa katawan ni Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw sa aming maliit na hardin, ang tatlong henerasyon ng pamilyang Santiago ay nagsimulang humilom. Walang malalaking salita ng paghingi ng tawad, walang madramang pag-iyak, tanging isang tahimik na pagtanggap. Isang pag-unawang ang pag-ibig. Sa huli, ay mas malakas kaysa sa anumang pagmamataas. Lumipas ang mga oras. Nagpaalam din si Elena. Ngunit bago siya umalis, may iniwan siyang isang ngiti, isang tunay. Kahit papagod, nangiti. Isang ngiting nagsasabing hindi ito ang huli. Nang gabing iyon, pagkatapos naming patulugin si JR, magkatabi kaming umupo ni Jomar sa labas pinapanood ang mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanyang katawan sa tabi ko ay sapat na. Inabot niya ang aking kamay at pinisil ito. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking bumalik mula sa nakaraan. Sa lalaking ipinaglaban kami. Sa ama ng aking anak. Masaya, sagot ko. Sa wakas, payapa na. Ngumiti siya. Ang ngiting unang minahal ko. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Ngumiti ako pabalik. Isang ngiting puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong buo na muli. Kasama ka, sabi ko. Lagi akong handa. Hinawakan namin ang kamay ng isa't isa at magkasabay na tumingin sa madilim na kalangitan na puno ng mga kumikinang na bituin. Ang bawat isa ay parang isang pangako. Isang pangako ng isang mas magandang bukas. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa happily ever after. Sa halip, nagsimula ito sa isang bagong pahina. Isang pahinang kami na ang susulat ng magkasama. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pamilya, at pagpapatawad ni na Jomar, Ara, at ng kanilang munting si JR. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa bawat kabanata. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbibigay ng inyong emosyon, at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni na Jomar at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang puso ng tao, gaano man kadalas masugatan, ay may pambihirang kakayahang magmahal muli. Ipinakita nito sa atin na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang matapang na pagpili na maghilom at bigyan ng puwang ang bagong simula. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi ang paghahanap ng lakas sa gitna ng unos para buuing muli ang nasira. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, isang pagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi at gaano man karaming lihim ang subukang itago nito, laging may sisikat na umaga na dala ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig. Ngayong natapos na natin ang kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot?
Saang bahagi kayo pinakanaantig o marahil ay nainis? Ano ang masasabi ninyo sa naging paglalakbay ng bawat karakter? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin na lumikha pa ng mas maraming kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Paalam at maraming salamat.